May 10,000 miyembro ng tribong Tausug ang naglayag patungong Sabah upang suportahan ang grupo ni Sultan Jamalul Kiram III. Ito ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Sultanato ng Sulu at Malaysian Security Force sa Lahad Datu, Sabah. Ika-11 ng Pebrero taong 2013, isang kaganapan ang gumulat ng atakihin ng hindi bababa sa 200 miyembro ng tinatawag na Royal Army of Sulu ang lupain ng Sabah sa pamumuno ng Sultan ng Sulu na si Jamalul Kiram III. Ang kanilang layunin, ang muling bawiin ang teritoryo ng Sabah mula sa Malaysian government na kanilang pinaniniwala ang pag-aari ng kanilang lahi. Ang pangyayaring ito ay nagresulta sa isang madugong labanan sa pagitan ng libu-libong Malaysian forces at ng grupo ng mga tagasunod ng Sultan ng Sulu at umabot ng halos 1 buwan ang naging bakbakan na nabansagan din bilang Sabah standoff. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Hilig mo ang mga ganitong videos? Mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Bago natin talakayin ang naging madugong sagupaan sa pagitan ng tinaguriang Royal Security Forces of the Sultanate of Sulu at ng Malaysian Military Forces noong 2013, atin munang balikan kung paano nga ba nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng magkabilang panig. Ang usapin tungkol sa teritoryo ng North Borneo o ng Sabah ay isa na nga sa pinakasensitibong paksa sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at ng bansang Malaysia. Bago pa man mapa sa ilalim ng bansang Malaysia ang teritoryo ng Sabah noong 1963, taong 1962 pa lang, ay binigyan na ng authority ng Sultanato ng Sulu ang pamahalaan ng Pilipinas sa lupain ng Sabah. Dito na gumawa ng mga hakbang ang Noy Pangulong Diosdado Macapagal upang agarang mabawi ang Sabah mula sa Malaysian government. Agad na nagpadala ng sulat si Macapagal sa United Kingdom upang igit ang karapatan ng Pilipinas sa lupain na ito. Nagsampa rin ng kaso sa International Court ang Noy Pangulo pero hindi kinilala ng Malaysia ang reklamo na ito ng Pilipinas. Naging malaking kontrobersya ang agawan ng teritoryo na ito. Ayon sa Pilipinas ay sakop ng ating bansa dahil pagmamay-ari ito ng Sultan ng Sulu na isang Pilipino. Git naman ng Malaysia, ibinenta na ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company at wala na itong karapatan pa sa lupain since 1878. Ayon pa sa Malaysia, sila ang lehitimong may-ari ng Sabah dahil pinili na di umano ng mga residenteng naninirahan sa lupaing ito ang sumama sa Malaysian Federation noong 1963. Sa kabila nito, naging tuloy-tuloy ang pagbabayad ng Malaysian government sa angka ng Sultanate of Sulu sa halagang 5,300 ringgit o mahigit kumulang 70,000 pesos. Ito ang katumbas ng halagang 5,000 Mexican dollar sa kontratang pinirmahan noong 1878. Sa makatuwid, kahit na nagamit na ng administrasyong Macapagal ang lahat ng diplomatikong pamamaraan upang isauli ng Malaysia ang Sabah, ay nagresulta pa rin ito sa kabiguan hanggang sa umabot na nga ito sa Marcos administration. Ganun na lamang ang pagnanais ni Ferdinand Marcos na mabawi ang Sabah mula sa Malaysia dahil nga sa hitik na hitik ito sa likas na yaman, katulad na lamang ng langis at petrolyo. Noong 1967, sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., pasikretong sinimulan ang tinatawag na Operation Merdeka, kung saan plano ni Marcos at ng mga pangunahing general ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense na magsagawa ng kudeta at i-take over ang Sabah. Bago pa lamang magsisimula ang operasyon ay hindi na ito naipagpatuloy dahil nga sa naganap na Jabida Massacre, kung saan sinasabing ang mga recruit na Tausug para sa operasyon ay pinaslang ng mga militar. Nabigo pa ang planong ito sa pagbawi sa Sabah at natulugan pa ito ng Malaysia nang dahil sa ginawang pagbubulgar ng dating Senador Ninoy Aquino sa Operation Merdeka. Matapos ang tagpong ito, tila nabaon na lamang sa limot ang issue ukol sa Sabah, lalo na nang hindi na nga pinapansin ng mga sumunod pa ng mga Pangulo ng Pilipinas ang claim ng mga kaanak ng Sultanato ng Sulu. Pinagsawalang bahala na rin ang inaing ng pamilya ng Sultan kung saan ito pala ay magugat sa isang madugong labanan. Ika-11 ng Pebrero taong 2013, ginulat ng puwersa ng Sultan ng Sulu ang buong mundo dahil sa pagsasagawa nito ng hakbang upang mabawi ang lupaing pinaniniwalaan nilang dapat ay sila ang nakikinabang. Isang militanteng grupo na hindi bababa sa 200 kalalakihan
ang dumong sa lahat datu sa Sabah, Malaysia. Ang pangkat na ito ay tinatawag na Royal Security Forces of the Sultanate of Sulu and North Borneo. Ito ay nagmula pa sa Simunul Tawi-Tawi at sinasabing mga tagasunod ng Sultan ng Sulu na si Sultan Jamalul Kiram III. Ang layunin ng grupo ay upang muling bawiin ang Sabah mula sa Malaysia at muling igiit na pagmamay-ari ng Pilipinas ang teritoryo na ito. Nang malaman ng Malaysian Security Forces ang pagpasok ng mga militanteng grupo sa Sabah, agad itong nagpadala ng karagdagang puwersa at pinalibutan ang lugar kung saan nagtatago ang puwersa ng Sultan ng Sulu. Nagkaroon ng mga negosasyon sa pagitan ng magkabilang grupo, subalit muling nanindigan ang Sultan sa kanilang ipinaglalaban. February 26, 2013, nakiusap pa ang Pangulong Noynoy Aquino kay Sultan Jamalul Kiram III at sinabing hanggat maaga pa ay lisanin na ng grupo nila ang Sabah at tinawag pa nga ito ni Noynoy bilang hopeless cause dahil hindi raw ito magtatagumpay at walang patutunguhan ang ipinaglalaban ng kanilang grupo. So this is my appeal to you. These are your people and it behooves you to recall them. It must be clear to you that this small group of people will not succeed in addressing your grievances and that there is no way that force can achieve your aims. Dahil dito ay dismayado si Sultan Jamalul Kiram III sa ginawang aksyon ng dating Pangulo dahil hindi raw man lang ito nagbigay ng kanyang suporta sa ginagawa nilang pagbawi sa Sabah na pinaninindigan nilang dapat ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Sinabi pa ng Sultan na hindi nila lilisanin ang Sabah hanggat hindi gumagawa ng aksyon ng pamahalaan ng Pilipinas. Dagdag pa rito, ang nais lamang daw ni Kiram III ay makipag-usap sa Malaysian government at magkaroon ng solusyon ukol sa kanilang claim sa teritoryo ng Sabah. March 1, 2013, natapos na nga ang deadline na ibinigay ng Malaysian forces sa tropa ni Kiram III upang lisanin ng mga ito ang Sabah. Dito na nagsimula magpalitan ng putok ang magkabilang panig. Agad na nasawi ang 10 miyembro ng militanteng grupo at ayon nga sa mga report, niratrat at inisa-isa ng mga Malaysian snipers sa mga miyembro ng Royal Forces of Sulu. Sa pagkakataong ito ay dihado ang puwersa ni Jamalul Kiram III sapagkat ilan lamang sa kanila ang may mga bitbit na mga armas at matataas na kalibre ng mga baril. Karamihan sa kanila ay bitbit lamang ay itak at mga patalin. Nang sumunod na araw, agarang hinarangan ng Malaysian Police ang lahat ng mga daanan papasok at palabas ng lahat datu sa Sabah. Nagpatrolya rin sila sa karagatan. Tumulong din dito ang Philippine Navy at nagpadala ng 6 na naval ship upang harangan ang border ng Sabah at ng Pilipinas dahil sa bali-balitang aabot sa 10,000 mga tausug na mandirigma ang naglalayag na patungo sa Sabah upang tumulong sa kanilang mga kapatid na Muslim. Idineploy na rin ng Malaysia ang Royal Malay Regiment. Ito ang itinuturing na isa sa pinakamatinik na special forces ng bansang Malaysia upang masiguro ang seguridad sa lahat datu. March 3, 2013, hindi bababa sa 10 armadong kalalakihan na nagpakilalang miyembro ng Sulu Army ang nang-ambush sa Malaysian Police na nagsasagawa ng surveillance operation sa Semporna sa Sabah. Napatay sa engkwentro ang Special Superintendent ng pangkat at 4 pa na operatiba. Ayon sa Secretary General ni Jamalul Kiram, nagsimula ang bayolenteng aksyon ng pinaslang ng Malaysian Police ang isang imam na Pilipino at ang 4 na anak nito na residente ng Sabah. Bukod dito, isa pang imam ang pinaslang din ng Malaysian Authority nang malaman nito na tumutulong ang imam sa mga kamag-anak ng Sultan sa Sabah. Sa kasagsagan nga ng bakbakan ay 23 miyembro ng kapulisan ng Malaysia ang nai-report na nawawala. Ang mga miyembro naman ng kapulisan na nabihag ng grupo ni Kiram III ay natagpuan na lasog-lasog ang mga katawan at pugot-pugot na ang mga ulo. Kinabahala ng puwersa ng Malaysia ang sinapit ng kanilang hanay sa kamay ng grupo ng Sultan ng Sulu. At ayon pa nga sa ulat ng pahayagan na utusan Malaysia, parang ginamitan ng black magic ang pamamaslang na ginawa sa kanilang mga pulis. Kahit na lamang sa puwersang militar ang Malaysian forces, ipinadala na nila sa battleground ang mga fighter jets nila katulad ng FA-18 jet fighter
at Hawk fighter jets ng Royal Malaysian Air Force upang tapusin na ang ginagawang pag-atake ng puwersa ni Jamalul Kiram III. Binomba ng Malaysian Air Force ang hideout ng Sultanate Army at malakas na pagsabog ang maririnig sa buong Lahad Datu. Nagsagawa ng mga airstrikes ang Malaysian forces at sinundan pa nga ito ng mga mortar. Ang aksyon na ito ay para pulbusin at wasakin na ng tuluyan ang mga tauhan ng sultan. Matapos nga ang sunod-sunod na pambobomba sa pinagtataguan ng Royal Security Forces ng Sulu, agad na pinasok ng libu-libong miyembro ng Special Forces of Malaysia ang hideout upang tuluyan ng tuldukan ang tinaguriang Sabah standoff. Matapos ang tagpong ito, 13 bangkay ng mga tauhan ni Kiram III ang natagpuang nakahandusay habang ang iba naman ay nakatakas. Wala nang laban ang mga bolo, itak at mga patalim na mga tauhan ng sultan sa pangmalakasang armas at makinarya ng Malaysian Air Force, kaya naman ang iba ay talaga namang sumuko na. Tinatayang 50 miyembro ng mga tao ni Kiram ang nasawi sa bakbakan habang higit sa 100 naman ang nahuli ng Malaysian Forces. 10 miyembro naman ng kapulisan ng Malaysia ang nasawi habang 6 na sibilyan ang nayulat na nasawi. Ang iba sa mga miyembro ng militanteng grupo ay nakatakas pabalik sa Sulu habang ang iba naman ay nakapagtago na sa teritoryo ng Sabah. Muling naging mainit na usapin ang tungkol sa kung sino nga ba talaga ang tunay na nagmamayari sa Sabah, ang Pilipinas nga ba o ang Malaysia. Dahil sa naganap na kaguluhan sa Lahad Datu, hindi bababa sa 9,000 Pilipinong residente ng Sabah ang pinauwi ng Malaysian government sa Pilipinas noong 2013 at tinatayang 26,000 naman noong 2014. Karamihan pa nga sa mga OFW sa Malaysia ay nakaranas pa ng diskriminasyon at ng pangapi mula sa mga Malaysians at naging target pa nga ng pagganti ng mga ito. Taong 2013, ilang buwan matapos ang tangkang pagbawi sa Sabah, pumanaw si Jamalul Kiram III dahil sa multiple organ failure sa simunol Tawi-Tawi. Pero sinabi ng pamilya ng sultan ay pagpapatuloy nila ang laban na ang pangunahing layunin ay ang mabawi ang Sabah at maibalik ito sa totoong nagmamay-ari. Ang pamilya na totoong tagapagmana sa Sultanato ng Sulu at sa ilalim na rin ng Republika ng Pilipinas. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.